Give me a list of your people sa Cabanaba, dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari doon sa kanilang ginawang inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa doon sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads. Sibakin. Punyet, lintik na mga yan. So isa yan dapat pag-aralan natin, Madam Chair, na kung gawin na natin across the board because marami na po nakarating sa ang reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin yung mga bilihin, halos pare-pareho lang. Yun po yung sinasabi. Pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Ano? Maganda itong pinag-usapan natin na taasan po yung sweldo ng ating mga magagawa. In fact, last June, recently, nagtaas tayo na 150 pesos and then ako po yung nagbumungkahay na tataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is taas tayo ng taas sa mga sweldo ng ating mga magagawa, which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin sasahod ng 280 pesos. Bakit? Ngayon tataasan pa natin 300 so magiging ano na tayo almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukuhan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, Dole, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Camanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Camanaba area and never ever pa na-inspect ng Dole. At kung meron man doon na sagasaan na na-inspect ng Dole, yung Dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nung during the last hearing I was here, I dared Dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Camanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng Dole, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito Secretary Ledesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman kung talagang ginawa yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung work area, kung conducive ba para doon sa mga manggagawa, yung work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng 1 oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyayari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang corruption, wala na magsusumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila and yet hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niyo from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Cabanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawang inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila
o wala silang ginawa doon sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads. Sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo ko. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear, mainit, walang electric fan, walang um, um, ceiling fan, industrial fan, wala. Walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Lagos, pag-aralan niyo yan. Yung pakyawan system na yan. Dahil dun sa pakyawan system, maraming nakakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay dun sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na dole para masiguro na wag naman paabutin ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lang ma-meet yung minimum wage, mapakain na maayos yung kanilang pamilya. So yun muna, Madam Chair, gusto ko sa implementation at Secretary Laguesma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo. Pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak, gusto ko may masibak dyan sa dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-dole. Because if dole's just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng dole na, oy, kayong company A, o hindi kayo nagpapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. So gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget nyo, I promise. So, hindi ako papayag na ituloy yung budget nyo hanggat hindi kayo mag-ayos-ayos dyan sa dole. Yes, Senator Tulfo, I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, Madam Chair. I took serious note of the manifestation and the presentation made by the good Senator, Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact, I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good Senator even appreciated the work done by sending personally a appreciation note, and we committed to coordinate with the Office of the Good Senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, Secretary Laguesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo, not you, meaning yung mga field inspectors ninyo. Wala eh. Tiningnan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect. Kung na-inspect man, once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanilang mga in-inspect at anong naging result ng inspection, because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon or magpapadala o mananawagan ako, ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, hindi pumunta yan dito, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, di-defer kong budget nyo. Okay. I think, Secretary, tumatango naman si Secretary, mukha naman sang-ayon. Madam Chair, we'll respond and resolve yung pong concerns na nirelate po sa atin ni
Senator Rapi Tulfo. Kasi po, Madam Chair, matagal na problema to. Alam ko, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin, itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isaalang-alang natin. Kasi hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kung hindi lang sa manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng mga manggagawa. Yun lang yun eh. Thank you, Madam Chair. Maraming